Mga solar panel, weather radar at malalaking power generators. Ilan lang yan sa mga itinayo ng China sa Mischief Reef sa pinag-aagawang Spratly Islands. Habang sa mga isla raw na hawak ng Pilipinas, halos walang nangyayaring pagbabago. Kaya ang itinutulak ngayon ng Magdalo Party List, isa katuparan na ang AFP Modernization Program para mapigilan ang illegal fishing at poaching ng mga dayuhang mangingisda. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, madamdamin yung pakiusap kanina ni Magdalo Representative Ashley Asidillo sa kanyang mga kapwa-kongresista para pagtunan naman ng pansin ang issue ng agawan sa West Philippine Sea. Sa dami daw kasi ng issue sa bansa, tila nakakalimutan ng isyong ito na kung tutusin ay lubang mapanganib sa kinabukasan ng bansa. 19 na taon matapos sakupin at tayuan ng China ng struktura ang Mischief Reef noong 1995. Ito na ngayon ang itsura ng bahura. Bukod sa mga solar panel, weather radar at malalaking power generators, armado rin ng machine guns sa struktura na mistulan ng isang military garrison. Sa privilege speech ni Magdalo Party List Representative Ashley Asidillo, nagbabala siyang tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng China sa mga islang hawak nito sa pinag-aagawang Spratly Islands sa kabila ng panukalang moratorium sa construction sa lugar. While the country is polarized by politics and our countrymen are burdened by day-to-day issues, we have lost sight of the fact that our country is in grave danger. Bukod sa Mischief Reef, paspasan na rin daw ang konstruksyon sa Chigua Reef, Johnson Reef, Gaven Reef at Quarteron Reef. Sa mga litratong kuha ng AFP noong kalagitnaan ng Hulyo, makikita pa ang mga cement mixer trucks, tambak ng gravel and sand at naglalakiang temporary shelters para sa mga nagsasagawa ng construction. Dahil dito, mas mahihirapan naman ang Pilipinas na protektahan ang interes nito sa pinag-aagawang teritoryo. Ang mga insidenteng tulad nito, kung saan makikita ang pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, posible umanong dumalas dahil sa mas malakas na presensya ng China sa Spratlys. With an air force that can protect our airspace and a navy that can protect our maritime interest, claimant countries have accelerated their creeping occupation of our islands. Kung ikukumpara sa mga islang hawak ng Pilipinas, halata umanong halos walang nangyaring pagbabago kahit pa sa isa sa pinakamalaking isla sa Spratlys na hawak ng bansa. Panukala ng kinatawan ng Magdalo, isa katuparan ng AFP Modernization Program na ilang taon nang hindi pinaglalaanan ng sapat na pondo. Kung hindi, magpapatuloy anyang illegal fishing at poaching ng mga dayuhang mangingisda na aabot sa 26.5 billion kada taon. Ang potensyal na kita mula sa gas at oil na nasa lugar na posible umanong umabot sa 3.2 trillion pesos, mauuwi rin sa wala. Kinukunan pa ng GMA News ng pahayag ang Chinese Embassy dito sa Maynila. Sa laki nga daw ng potensyal ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, Jessica, hindi raw dapat kumurap ika nga ang Pilipinas dahil ang iba pang claimant countries, partikular ang China, ay agresibo sa paggigiit ng kanilang karapatan sa mga naturang teritoryo. Kaya naman daw sana ay lagyan pa ng mas malaking pondo ang militar para matugunan ang problema. Jessica? Sa mga larawan na ipinakita mo sa iyong report, Rafi, ang layo na ng advancement ng China dun sa mga kiniklaim nilang mga isla compared nga dun sa pinakamalaking isla na hawak natin, yung Pag-asa. Yun na nga, Jessica, mula kasi nung magkasabay-sabay tayong i-claim yung mga islang ito, sila ay nagpatuloy sa kanilang construction habang tayo hanggang claim lamang at naglagay lamang ng mga ilang mga sundalo. At yung Pag-asa, bagamat una ay dinevelop natin yung runway, nung nasira ay hindi na ito naisaayos. At yun ngang Ayungin Shoal ay ginawa lang natin ay nagsadsad tayo ng barko na ngayon ay kinakalawang na. At kung ilang taon pang tatagal ito ay hindi natin alam dahil posible ngang mag-dissolve na ito sa dagat kapag hindi ito napatibay. So yan yung problema ngayon ng ating mga tauhan sa West Philippine Sea, Jessica. At ang intindi ko sa isyong ito, dahil nga nakasampa tayo for international arbitration dapat na ayaw naman sumailalim ng China, no? Ang tanda ko, mas magiging komplikado ito ngayon dahil ang China gumagawa ng parang lupa, kahit walang lupa, mga reef at atoll lang yung mga nandun 'di ba? Ginagawa nila, tinatambakan nila ng lupa, sinisemento na rin. So mas magiging komplikado pa ngayon itong ating dispute with them. Yun na nga, Jessica, kung tayo ay talagang sumusunod sa UNCLOS at talagang kumbaga ay ginagawa natin ang lahat para hindi mapataas yung tensyon dito. Yung China ay walang pakialam dahil sabi nila ay hindi naman daw ito hindi sila sakop dito sa isyung ito at magpapatuloy lang sila sa nila ay karapatan nila na i-develop yung lugar.
tayo, bagamat bukod sa wala pa tayong sapat na pondo, yun na nga, kailangan nating sumunod dun sa batas dahil tayo mismo ay nag-advocate na dapat una ay walang construction sa lugar hanggat hindi ito nare-resolve o hindi nare-resolve yung issue nga ng agawan. At kung po pwede ay develop natin ito jointly with the other claimant countries. Pero yung ibang bansa, kahit na itong Vietnam ay agresibo sa pag-construct habang isinasagawa yung dialogue sa ibang mga bansa, Jessica. Ang tanong dyan, yung tumayong tiga Magdalo, no? Si Party List Representative Ashley Asedillo, tama ba yung pangalan niya, Rafi? Pinakinggan kaya siya sa Kongreso at kung may nakinig man, may mangyayari kaya? Dahil kung hindi, paano tayo papakinggan ng China, di ba? Maraming interestingly, Jessica, kanina, yung inaabangan talaga ay yung second day ng debate para doon sa economic cha-cha. Pero nung magsalita na itong si Asedillo, lahat ay tumingin doon sa dalawang big screen sa loob ng Kongreso at talagang napako sila doon sa mga imahe na ipinapakita nitong si Asedillo. At may pinakita pa siyang video noong 1988 nung pinaputukan ng puwersa ng China yung ilang unarmed na sundalo ng Vietnam at napatay yung 18. So lahat sila fixated talaga doon sa dalawang screen. Pero kung pagkatapos ng kanyang speech, of course, ibinigay yung speech sa isang komite para pag-aralan pa ito. Pero kung ano magiging aksyon ng Kongreso, ay malalaman natin yan sa mga susunod na araw, Jessica. Kasi busy sila ngayon, di ba, sa Chacha. In any case, maraming salamat sa'yo, Rafi Tima.